Values Education 9, Term 1, Learning Competency 6C, nakakikilala ng mga paraan ng pagbabawas ng sariling pagkonsumo ng resources bilang pag-iingat sa kalikasan. Mga mag-aaral, alam nyo ba na ang bawat galaw natin ay may epekto sa kalikasan? Ngayong araw, hihimay natin kung ano ang mga resources at paano natin mababawasan ang labis na paggamit nito sa simpleng paraan. Unahin natin ang pagkonsumo. Kapag naririnig mo ang salitang ito, malamang ang naiisip mo agad ay yung pagkain sa plato mo o kaya naman ay ang pagbili sa mall. Tama naman yun. Pero sa aralin natin, ang pagkonsumo ay may kasamang kamalayan at etika. Ibig sabihin, bago mo bilhin o gamitin ng isang bagay, nag-iisip ka muna kung makakasira ba ito sa kapaligiran o kung makakatulong ba ito sa kalusugan mo. Hindi ka lang basta-basta gumagastos. Nagiging matalino at responsable kang mamimili. Ang pangalawang konsepto naman ay ang likas na yaman o natural resources. Ito naman yung mga regalong galing mismo sa ating kalikasan ng libre, gaya ng tubig na iniinom natin, kuryente na kukuha sa init ng araw, at mga puno na nagbibigay ng sariwang hangin. Sila ang dahilan kung bakit tayo nabubuhay araw-araw. Kaya kapag sinabi nating bawas-bawasan natin ang pagkonsumo, ang totoong layunin natin ay huwag maubos ang mga mahalagang likas na yaman na ito. Unawain naman natin ang pagkakaiba ng dalawang salitang madalas nating mapagpalit, ang kapaligiran at kalikasan. Kapag sinabi nating kapaligiran, tumutukoy ito sa mismong pisikal na mundo at mga kondisyong nakapaligid sa atin. Ang hangin nilalanghap natin, ang tubig na ating iniinom, at ang lupang ating tinatapakan. Ang kalikasan naman ay ang kabuuan ng mga likas na salik at proseso na nagpapatakbo sa ating mundo, tulad ng ating klima, ang pagdaloy ng mga ilog, at ang sistema ng ating mga kagubatan. Kasabay nito, dapat din nating matutuhan ang produksyon. Ito ang proseso kung paano nililikha ang mga produkto at serbisyong ginagamit natin araw-araw. Ang lahat ng konseptong ito ay magkakaugnay dahil ang bawat produksyon ay kumukuha ng lakas mula sa kalikasan at nagiiwan ng marka sa ating kapaligiran. Kapag naririnig natin ang salitang recycle, ano ang unang pumapasok sa isip natin? Madalas iniisip natin na kapag ginamit nating muli ang isang lumang garapon, nag-recycle na tayo. Pero mas malalim pa rito ang tunay na kahulugan ng recycle. Tignan natin ang kahulugan. Ito ay ang proseso ng pagbabalik, pagbabago o paggamit muli ng mga material. Ang susing salita rito ay pagbabago o transformation. Kapag nagre-recycle tayo, ang isang lumang bagay tulad ng mga sirang plastic, papel, karton o salamin ay hindi lang natin basta nililinis o ginagamit uli. Dumadaan ito sa isang proseso kung saan binabasag, tinutunaw o binabago ang pisikal na anyo nito para maging panibagong hilaw na materyales o produkto. Dito naman tayo sa susunod na termino, ang reusable goods. Ano nga ba ang pagkakaiba nito sa recycle? Ang reusable goods ay mga produkto o kagamitan na maaari nating gamitin muli ng maraming beses sa halip na itapon pagkatapos ng isang gamit. Dito walang nagaganap na pagbabago sa anyo ng produkto. Hindi ito tinutunaw o dinudurog sa pabrika. Ito ay sadyang idinisenyo mula sa matitibay na materyales upang maging matatag at paulit-ulit nating mapakinabangan sa parehong anyo nito. Ang kabaligtaran ng reusable goods ay ang mga tinatawag nating single-use o disposable items. Isipin ninyo ang mga plastic spoon, styrofoam, plastic straw, gagamitin mo lang ng 5 minuto habang kumakain, pagkatapos ay itatapon mo na. At ang basurang yon, mananatili sa mundo ng mas mahaba pa sa buhay nating mga tao. Para sa ating huling bokabularyo, pag-usapan natin ang lakas na nagpapatakbo sa ating modernong mundo, ang renewable energy o mga enerhiyang may kakayahang mapalitan. Tingnan natin ang kahulugan nito. Ito ay mga anyo ng enerhiya na nagmumula sa ating likas na mapagkukunan na hindi nauubos o kaya naman ito ay maaaring palitan. Ang susing konsepto rito ay ang likas na kakayahang mapalitan o replenish sa bilis na kapantay o mas mabilis pa sa pagkonsumo natin. Ang mga pangunahing halimbawa nito ay ang solar energy na mula sa sikat ng araw, wind energy mula sa ihip ng hangin, at hydroelectric energy mula sa agos ng tubig. Isipin ninyo ito, kahit gaano natin sulitin at gamitin ang sikat ng araw ngayon gamit ang mga solar panel upang magkaroon ng kuryente, hindi ba't bukas ay sisikat pa rin muli ang araw? Hindi ito nauubos. Ito ay kabaligtaran ng non-renewable energy o fossil fuels tulad ng langis at carbon na ginagamit natin sa mga tradisyonal na planta ng kuryente at mga sasakyan. Ang carbon at langis ay may hangganan. Kapag naubos ang deposito nito sa ilalim ng lupa, permanenteng wala na ito. Bukod dun,
Ang pagsusunog sa mga ito ay nagbubunga ng labis na greenhouse gases na siyang sumisira sa ating klima. Bago natin pag-usapan ang ating main topic, alamin muna natin ano nga ba itong SDG o Sustainable Development Goals. Isipin nyo ito ay isang malaking pandaigdigang to-do list o listahan ng mga gawain na binuo ng mga bansa sa buong mundo sa ilalim ng United Nations. Ang layunin ng listahang ito ay napakasimple lang. Sagipin ang ating planeta mula sa pagkasira at siguraduhin na may maganda, ligtas at malinis na kinabukasan ang mga kabataan na katulad ninyo. At ang isa sa pinakamahalagang utos sa listahang ito ay ang goal number 12, ang responsableng pagkonsumo. Subukan mong isipin ito ng mabuti. Iisa lang ang planetang Earth natin, di ba? Wala na tayong iba. Pero dahil sa napakabilis na pagdami ng tao at sa hilig nating mag-aksaya, sinasabi ng mga eksperto na kapag sumapit ang taong 2050 na hindi na ganun kalayo, aabot na sa 9.8 billion ang populasyon sa buong mundo. Ang nakakatakot dito, kung magpapatuloy ang kasalukuyan nating gawi at pamumuhay, kakailanganin natin ng katumbas ng 3 planeta para lang magkasya at masuportahan ng lahat ng pagkain, tubig at kuryente na gagamitin natin araw-araw. Pero alam naman nating wala ng Planet B o backup na planeta na naghihintay sa atin. Kaya naman ngayon pa lang, bilang mga kabataan, kailangan na nating magising sa katotohanang maging matalino sa paggamit ng ating mga resources. Ito pa ang isang napakasakit na katotohanan na nangyayari sa paligid natin araw-araw. Habang napakaraming tao sa mundo ang nagtitiis sa gutom at walang maihain sa kanilang mga lamesa, halos 1 bilyong tonelada naman o saktong 931 milyong tonelada ng pagkain ang natatapon at nasasayang lang kada taon. Ibig sabihin, ang malaking krisis na kinakaharap natin ngayon ay hindi lang dahil sa kulang ang pagkain na nagagawa sa buong mundo. Ang totoong problema ay ang kawalan natin ng disiplina, maling sistema, at maling gawi kapag kaharap na natin ang pagkain. Kaya napakahalaga na bago tayo mag-aksaya o magtira ng pagkain sa ating mga plato, maalala natin ang halaga nito at ang mga taong walang-wala talaga. Ngayong malinaw na sa atin ang hamon ng SDG at ang babala tungkol sa ating planeta, ang tanong, paano naman tayo kikilos? Dito na papasok ang tinatawag nating responsableng pagkonsumo. Ibig sabihin lang nito, bilang mga mamimili o gumagamit ng mga produkto, dahan-dahan nating babaguhin ang ating mga lumang gawi. Hindi natin kailangang biglaang baguhin ang buong mundo. Ang kailangan lang natin ay mas maging maingat sa mga pinipili nating bilhin at gamitin araw-araw. May mahalagang panuntunan tayong dapat laging tandaan. Ang isang maliit na hakbang ay may malaking mararating. Huwag mong iisipin na walang kwenta ang pagtitipid mo dahil bata ka pa. Ang bawat plastik na hindi mo itinapon sa kalsada o bawat ilaw na pinatay mo kapag walang tao sa kwarto ay may napakalaking ambag kapag pinagsama-sama nating lahat. Kaya naman, iisa-isahin natin ang 12 simpleng paraan na pwede mong simulan ngayon. Ang unang paraan upang masimulan ang responsableng pagkonsumo ay ang pagsasanay sa pagre-recycle, na isang mabisang hakbang upang mapababa ang ating carbon footprint. Upang magawa ito ng wasto sa ating mga tahanan, maaari tayong magsimula sa paglalagay ng hiwalay na recycling bin sa tabi ng ating mga ordinaryong basurahan upang maayos na maibukod ang mga lata, papel, karton at salamin. Sa pamamagitan ng pagre-recycle, direktang natutulungan natin ang kalikasan dahil nababawasan ang pagtambak ng basura sa mga landfill at naiiwasan ang labis na pagkuha ng mga bagong likas na yaman mula sa ating kagubatan at kabundukan. Bilang praktikal na halimbawa, sa halip na itapon ang mga lumang karton o mga basyong garapon ng pagkain, maaari natin itong linisin at muling gamitin bilang mga matitibay na organizer sa ating mga silid o kaya naman ay lalagyan ng mga pampalasa sa kusina upang hindi na natin kailangang bumili ng mga bagong lalagyang plastic. Ang ikalawang paraan upang makatulong sa ating kalikasan ay ang paggamit ng mga ilaw na matipid sa enerhiya. Magagawa natin ito sa pamamagitan ng simpleng pagpapalit ng mga lumang dilaw na bumbilya o incandescent bulbs sa ating mga tahanan gamit ang mga makabagong light-emitting diode o LED lights. Ang simpleng hakbang na ito ay may napakalaking epekto sa kalikasan
Dahil kapag mas mababa ang enerhiyang kinukonsumo ng ating sambahayan, mas nababawasan din ang greenhouse gases na ibinubuga ng mga planta ng kuryente na sumisira sa ating kapaligiran. Bilang konkretong halimbawa, kung hihikayatin natin ang ating mga magulang na palitan ang bumbilya sa ating kusina o sala gamit ang LED, hindi lang namang natin mapapababa ang carbon footprint ng ating komunidad, kundi makakatulong din tayo upang mapaliit ang buwanang bayarin sa kuryente ng ating pamilya. Ang ikatlong paraan ay ang pagpili sa mga tinatawag na reusable goods o mga kagamitang maaari nating gamitin ng paulit-ulit. Bagaman tila mas madaling gumamit ng mga disposable o single-use plastics, ang mga ito ay nagiging malaking banta sa ating kapaligiran. Sa pamamagitan ng pagpili sa mga kagamitang pwedeng hugasan at muling gamitin, direktang nababawasan natin ang mga toneladang basura na madalas ay humahantong sa ating mga karagatan at mga kagubatan na nagiging sanhi ng pagkasira ng tahanan at pagkamatay ng mga hayop na nakalulunok ng mga plastik na ito nang hindi sinasadya. Upang maisagawa ito, maaari tayong magdala ng sariling reusable tote bag o eco bag tuwing tayo ay sasama sa pamimili upang hindi na kumukuha ng plastic na supot sa palengke o grocery. Isang praktikal na halimbawa rin ay ang paglilinis at muling paggamit ng mga basong garapon ng pagkain upang magsilbing lalagyan ng mga pampalasa sa ating kusina. Sa halip na itapon ang mga ito at bumili pa ng mga bagong plastic na organizer. Tandaan natin na ang tunay na diwa ng mga reusable goods ay ang paggamit sa mga ito ng pangmatagalan at hindi lang pagtrato sa kanila bilang mga bagay na madali ring itapon. Ang ikaapat na paraan na maaaring magawa ng estudyanteng katulad mo ay ang pagtiyak na nakasara ang gripo kapag hindi direktang ginagamit ang tubig. Magagawa natin ito sa pamamagitan ng pagiging mas mapagmatsyag sa ating mga pang-araw-araw na gawi sa tahanan at paaralan. Partikular na kapag tayo ay naguhugas ng mga pinggan, nagsisipilyo o kaya naliligo. Ang simpleng disiplinang ito ay may napakalaking tulong sa ating kalikasan dahil pinangangalagaan nitong limitadong supply ng malinis na tubig na unti-unti nang nagkakaroon ng kakulangan sa buong mundo. Bilang isang konkretong halimbawa, habang ikaw ay nagsisipilyo, ugaliing patayin muna ang gripo habang kinukuskus ang mga ngipin at muli namang itong buksan kapag magbabanlaw na. Sa pamamagitan nito na maiiwasan natin ang tuloy-tuloy na pag-agos at pagkasayang ng maraming litro ng tubig na maaari pa sanang pakinabangan ng iba. Ang ikalimang paraan ay ang pagtitipid sa enerhiya sa pamamagitan ng mga simpleng aksyon sa ating sariling tahanan. Magagawa natin ito sa pamamagitan ng disiplinadong pagpapatay ng mga ilaw sa mga kwartong wala namang tao, pag-aalis sa saksakan ng mga appliances na hindi aktibong ginagamit, at pag-iwas sa pag-charge ng mga gadget ng magdamag. Sa pamamagitan ng mga gawaing ito, direktang nababawasan natin ang labis na demand sa mga planta ng kuryente na gumagamit ng fossil fuels na siyang pangunahing sanhi ng pagkasira ng ating atmosfera. Bilang isang konkretong halimbawa, ugaliing bunutin ang charger ng inyong cellphone mula sa saksakan kapag puno na ang baterya nito, sa halip na iwanan ito doon sa buong magdamag. Ang simpleng disiplinang ito ay hindi lamang makakatulong upang mapababa ang buwanang singil sa kuryente ng inyong pamilya, kundi unti-unti ring nagpapaliit sa ating carbon footprint upang mapangalagaan ang ating kalikasan. Ang ikaanim na paraan ay ang pagpili ng alternatibong paraan ng transportasyon, partikular na ang paglalakad o paggamit ng bisikleta kapag may malapit na pupuntahan. Ang simpleng desisyong ito ay may malaking epekto sa kalikasan dahil ang mga sasakyang gumagamit ng petrolyo ay isa sa mga pangunahing sanhi ng labis na pagkonsumo ng fossil fuels at pagbuga ng greenhouse gases na nagpapainit sa ating mundo. Sa pamamagitan ng pagbabawas sa paggamit ng mga demotor na sasakyan, direkta nating nililinis ang hangin sa ating komunidad at pinapangalagaan ang mga likas na yaman na unti-unti nang nauubos. Bilang halimbawa, kung ikaw ay bibili lamang sa pinakamalapit na sari-sari store o kaya ay papasok sa paaralan ng ilang kanto lamang ang layo mula sa inyong bahay, piliin na lamang na maglakad o magbisikleta sa halip na sumakay pa ng tricycle o jeep. Ang gawaing ito ay hindi lamang nakatutulong sa ating kalikasan at nakatitipid sa pamasahe, kundi isang mahusay na paraan din upang mapanatiling malusog at aktibo ang ating pangangatawan. Ang ikapitong paraan upang makatulong sa ating kalikasan ay ang pag-iwas sa non-recyclable packaging.
o mga lalagyan ng produkto na hindi na maaari magamit muli o ma-recycle. Magagawa natin ito sa pamamagitan ng pagiging mas mapanuring mamimili. Bago natin bilhin ang isang produkto, tingnan muna natin kung ang lalagyan ba nito ay gawa sa mga materyales na mahirap mabulok tulad ng single-use plastic at styrofoam na nananatili sa ating mundo ng daang-daang taon. Ang simpleng desisyong ito ay may malaking tulong sa kalikasan dahil pinupuwersa nito ang mga kumpanya na gumamit ng mas eco-friendly na mga alternatibo habang direktang binabawasan ang mga basurang bumabara sa ating mga kanal at sumisira sa ating anyong tubig. Bilang isang praktikal na halimbawa, kapag ikaw ay bibili ng pagkain sa labas o sa kantin, piliin ang mga pagkain na nakalagay sa mga lalagyang karton o papel na madaling mabulok sa halip na sa styrofoam na kahon. Maaari mo ring piliin ang mga produkto na gumagamit ng recycled na karton o plastic bilang lalagyan. Sa pamamagitan ng simpleng disiplinang ito, ipinapakita natin na bilang mga kabataan ay may kapangyarihan tayong piliin ang mas ligtas na kinabukasan para sa ating kalikasan. Ang ikawalong paraan upang makatulong sa kalikasan ay ang paggamit ng renewable energy o mga enerhiyang mabilis at likas na napapalitan ng ating kapaligiran. Sa kasalukuyan, ang kuryenteng ginagamit natin sa ating mga telebisyon, ilaw at iba pang kagamitan ay nagmumula sa pagsusunog ng fossil fuels tulad ng langis at uling. Ang prosesong ito ay naglalabas ng napakaraming greenhouse gases na sumisira sa ating atmosfera at nagiging sanhi ng matinding pagbabago ng klima. Ang pagpili sa malinis at renewable na enerhiya ay may malaking tulong sa kalikasan dahil pinipigilan nito ang tuluyang pag-init ng ating mundo habang pinapangalagaan ang ating mga limitadong likas na yaman. Bilang isang konkretong halimbawa, maaari nating simulan o hikayatin ang ating pamilya na maglagay ng mga solar panel sa ating bubong upang sumipsip ng natural na lakas o enerhiya mula sa sikat ng araw. Ang nakukuha nating enerhiya mula rito ay maaari nating gamitin pampagana sa ating ilaw o sa pagcha-charge ng ating mga gadget sa bawat araw. Ang paglipat na ito mula sa maruming fossil fuels patungo sa malinis na enerhiya ay hindi lamang makababawas sa ating carbon footprint, kundi makakatulong din upang mapababa ang bayarin sa kuryente sa pangmatagalang panahon. Ang ikasyam na paraan upang makatulong sa ating kapaligiran ay ang pagbawas sa paggamit ng papel. Dahil ang papel ay nagmumula sa mga puno, ang labis na pag-aakasaya nito ay direktang nagiging sanhi ng pagkalbo ng ating mga kagubatan na siyang nagpoprotekta sa atin laban sa baha at nagbibigay ng sariwang hangin. Bagaman mahirap na ganap na iwasan ang paggamit ng papel sa ating pang-araw-araw na pag-aaral, ang pagiging maingat at matipid sa paggamit nito ay may napakalaking kontribusyon sa pagpapanatili ng ating mga likas na yaman. Upang maisagawa ito, maaari nating simulan ng simpleng gawi na wag muna bumili ng bagong kwaderno kung mayroon pa tayong mga lumang notebook na may mga bakanteng pahina na maaari pang sulatan. Isang praktikal na halimbawa rin ay ang pag-iisip ng mabuti bago mag-print ng mga dokumento o proyekto. Tanungin muna ang sarili kung kailangan ba talaga itong i-print at kung maaari ay pagsamahin na lamang ang mga larawan o teksto sa iisang pahina sa halip na gumamit ng maraming magkakahiwalay na papel. Ang ganitong disiplina ay hindi lamang nakatitipid sa ating baon, kundi nagbibigay din ng pagkakataon sa mga puno na patuloy na lumago at protektahan ang ating planeta. Ang ikasampung paraan ay ang pagsasabuhay ng tinatawag nating go minimal o ang pamumuhay ng simple. Ito ay isang lumalagong kaisipan na nakatutok sa paggawa ng higit pa gamit ang mga kaunting bagay. Sa pamamagitan ng paggawa ng mas sinasadyang mga pagpili at pagbili lamang ng kung ano ang talagang mahalaga sa ating pang-araw-araw na pamumuhay, direkta nating nililimitahan ang ating pagkonsumo. Ang gawaing ito ay may napakalaking tulong sa kalikasan dahil ang labis na pagbili ng mga hindi naman kailangang gamit ay isa sa mga pangunahing dahilan ng walang habas na pagsasamantala at pagkaubos ng ating mga likas na yaman. Bilang isang konkretong halimbawa, bago ka bumili ng bagong damit, sapatos o gadget, huminto muna at tanungin ng iyong sarili, kailangan ko ba talaga ito o gusto ko lang dahil ito ang uso ngayon? Ang pagpili na huwag bumili ng mga bagay na hindi naman talaga mahalaga ay hindi lamang nakatitipid sa ating ipon, kundi nagpapababa rin sa demand sa mga pabrika
na nagdudulot ng polusyon at sumisira sa ating kapaligiran. Ang ikalabing-isang paraan ay ang edukasyon o ang pagbabahagi ng ating mga natutuhan tungkol sa kapaligiran. Kasalukuyan tayong nahaharap sa isang malaking krisis sa ekolohiya at ang isa sa pinakamabisang paraan upang makatulong ay ang pagpapataas ng kamalayan sa ating kapwa. Sa pamamagitan ng pagpapaliwanag kung paano nagdudulot ng pagsasamantala at pagkaubos ng likas na yaman ang mga maling aksyon ng tao, nagigising natin ang kanilang disiplina upang sila rin ay magbago ng kanilang gawi. Bilang isang konkretong halimbawa, hindi mo kailangan maging propesor upang makapagturo. Maaari mong simulan ng simpleng talakayan sa iyong mga kaibigan o kaklase tungkol sa responsableng pagkonsumo. Isang napaka-praktikal na paraan din ay ang paggamit ng iyong mga social media accounts upang magbahagi ng mga simpleng infographics o mga tips kung paano magtipid ng enerhiya at tubig. Sa pamamagitan ng pagpapalaganap ng tamang impormasyon, nagiging instrumento ka ng positibong pagbabago sa iyong komunidad. Ang ikalabindalawang paraan ay ang pag-oorganisa o pakikilahok sa mga gawain sa ating komunidad. Ang hakbang na ito ay nagbibigay ng malaking pagbabago at nagsisilbing pagbubukas ng mata o eye-opening, lalo na para sa mga nagdududa sa tunay na pinsalang dulot ng basura sa ating kapaligiran. Iba ang epekto ng pagbabasa lamang tungkol sa polusyon kumpara sa personal na pagkakita sa aktwal na kalagayan nito sa ating paligid. Ang karanasang ito ay nagiging susi upang magising ang kamalayan ng tao na bawasan ang kanilang pag-aaksaya ng mga resources. Bilang isang konkretong halimbawa, maaari tayong makiisa sa mga cleanup drive o paglilinis sa ating sariling barangay, tabing ilog o paaralan. Maaari rin tayong makipagtulungan sa mga lokal na lider upang maglunsad ng mga simpleng kampanya tungkol sa wastong pagbubukod ng basura. Sa pamamagitan ng pagtutulungan sa komunidad, pinatutunayan natin na ang bawat maliit na gawi ay nagiging malaking puwersa sa pagsalba ng ating kapaligiran. Sa pagtatapos ng ating talakayan, napatunayan natin na ang responsableng pagkonsumo ay hindi nangangailangan ng mga komplikadong hakbang. Ang 12 paraan na ating pinag-aralan, mula sa simpleng pagpatay ng gripo at ilaw hanggang sa pag-iwas sa plastic at pakikilahok sa komunidad, ay mga gawaing kayang-kaya nating simulan ngayon mismo. Hindi natin kailangan maging perpekto agad. Ang mahalaga ay mayroon tayong sinisimulan na magandang gawi. Laging tandaan ang mensahe ng ating aralin. Ang isang maliit na hakbang ay maaaring maging isang mahabang paraan. Ang bawat plastic bottle na pinili mong i-recycle, bawat bumbilya na pinalitan mo ng LED, at bawat basong tubig na hindi mo inaksaya ay may napakalaking ambag sa pagliligtas ng ating nag-iisang planeta. Ngayon alam mo na ang mga paraan. Ang hamon ko sa iyo bilang isang kabataan. Anong simpleng hakbang ang sisimulan mong gawin ngayong araw upang sagipin ang ating kapaligiran? At hanggang diyan lamang po ang ating aralin para sa araw na ito. Sana po ay may natutuhan kayo. Salamat po sa panonood at pakikinig. Paalam.